ang pinakamataas na papuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pinakamamahal na Pastor, Weldy Estrada Almeda. Ganon din po sa patuloy na pag-alala sa mga turo't aral na iniwan ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating mga pinakamamahal na preachers, mga kapatiran, sa lahat po ng choirs, magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat ilang beses na po akong inanyayahan na magpasalamat, ngunit dumarating po sa punto na hindi ko po alam kung nararapat ba akong tumayo sa harapan na ito dahil po sa kabila ng sa akin pong dinadaan ng mga pagsubok, para bang sa tingin ko po, hindi ako nararapat. Kaya po, patuloy po ako humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa kahinaan na minsan po talagang dumarating sa buhay ko. Pero po, napakadakila po ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila po ng aking dinadaanan, nariyan po siya, patuloy na gumagabay sa akin. Bagamat marami po akong pagkukulang, pero ni minsan po hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa katayuan ko po na nag-iisa sa buhay, dumarating po yung punto na hindi ko po kaya talaga na, hindi ko po maiwasan na hindi ako magpakonsulta sa doktor. Kaya po, ang purpose ko lang po na malaman ko kung ano ba yung nararamdaman ko. Pero po ang lahat ng kagalingan ay nagmumula sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na gabay, bagamat last October ata yun, talagang hindi ko po kinaya. Pumunta po ako sa doktor, nagpa-check up ako, andun po yung kinakailangan na i-test ako. Kailangan ko po na pumasok sa laboratory na nag-iisa po. Pero talaga pong ang Diyos po ay buhay. Nandiyan po yung paggagabay niya sa akin. Bagamat sabi po ng doktor sa akin, kailangan ko daw po na i-confine. Pero sabi ko, Dok, nag-iisa lang po ako, hindi ko po kaya. Ano man po yung hilingin niyo sa akin na kailangan ko ng ganito, ng ganon para sa akin. Wala pong kikilos kundi ako lang. Hindi naman po ako pinilit ng doktor dahil po sabi ko nga, Dok, wala pong ibang tutulong sa akin ko ang Diyos po dahil buhay po ang Diyos na aking sinasamba. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa kabila po ng aking sitwasyon. Hindi po ako pinabayaan. Nandun po yung maghapon po ako sa ospital na nag-iisa. Pagdating po ng hapon na po, dahil po may bill akong babayaran, kailangan kong lakarin. Hindi po ako pinapayagan ng mga nag-a-assist sa akin na ako yung maglalakad. Sabi ko po sa mga nurse, sabi ko, Ma'am, kung maghihintay lang po ako na may mag-assist sa akin dito, aabutin po ako ng kinaumagahan na nakaupo lang dito sa wheelchair. Hindi po ako pinayagan, pero naglakas loob po ako na nakasuot lang ako ng damit na pang-hospital, bumaba po ako, nilakad ko po yung bill ko. Sa kahabagan po ng ating Panginoon, natapos ko po yung bago mag-alas 7 ng gabi. Kaya po, bali, nakauwi po ako, siguro mag-11 na po ng gabi. Pero po talagang, nandiyan po yung gabay ng ating Panginoon. Dahil po, sa kaunting tingin lang sa akin, ang bill ko po napakalaki na. Pero nandiyan po yung kahabagan ng ating Panginoon na nakalabas po ako ng ospital na mag-isa. Na wala pong alam yung mga anak ko. Wala na din po akong magagawa dahil ando na po ako. Ang inaasahan ko lang po talaga lagi yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Kaya po, bagamat ako po hindi nararapat, marami po akong pagkukulang. Inaamin ko po yun lagi sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako palagi ng kalakasan. Bago po ako matulog, sabi ko, Lord,
bago man ako pumikit ng aking mga mata, sana kinabukasan kisingin mo pa rin ako. Kaya po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, pagmulat ko lang po, sabi ko, Lord, salamat. Binigyan mo pa ako ng extension sa buhay ko. Kaya po, hindi ko po talaga lubos maisip. Sa kabila ng aking pagkukulang, naririyan po ang ating Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat ako, binabalik ko po ang pinakamata sa pupurit. Pasalamat sa tanging Panginoon po lamang.